Magandang araw po sa inyong lahat. Saan man panig kayo ng time zone, sa mga oras pong ito, bumabati po ako ng isang magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang at magandang gabi. Welcome pong muli sa ating YouTube channel na pinangalanan nating On My Watch dahil hinango natin ito sa salita ng Diyos na mababasa po natin sa Matthew chapter 24 verse 42 and 44 at sa Mark chapter 13 verse 35 to 37. Tayo po ngayon ay nasa ika-9 na bahagi ng ating pong topic na magbantay at maganda. Bago po tayo magpatuloy, dumulog po tayo sa isang maiksing panalangin sa ating Panginoong Diyos. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, marami pong salamat sa pagkakataong ito na kami muli magsasama-sama upang ipagpatuloy na malaman namin kung ano ang sinasabi ng iyong mga salita sa lahat ng aming nakikita at sa lahat ng nangyayari sa aming paligid at sa aming mundo. Buksan mo po ang aming mga espiritual na mga mata upang maunawaan namin na sa lahat ng ito, ikaw pa rin ang may control, O Diyos. You are our God who is sovereign and you know the end from the beginning. At alam namin na hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami iiwan hanggang sa muli mong pagparito. Gabayan mo po ang bawat isa sa amin ng iyong Espiritu Santo upang siya ang magbigay ng bagong kapahayagan na nagmumula sa iyong mga salita at patnubayan mo po kami sa lahat ng aming mga pag-uusapan sa araw na ito. Nilalagak po namin ang oras na ito sa iyong mapagpalang mga kamay at ikaw nawa, O God, O Diyos, ang siyang maitaas at maluwalhati sa aming mga pag-uusapan. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas, ito po ang aking dalangin. Amen. Para po sa mga ngayon lamang nakapanood sa ating channel, babasahin po natin muli ang nasabing salita ng Diyos sa Matthew chapter 24 verse 42 and 44 at sa Mark chapter 13 verse 35 to 37 sapagkat mahalaga po natin itong malaman, matutunan at maitanim sa ating puso sapagkat ito po ay very, very relevant sa ating pong kapanahunan. Basahin po natin ang Matthew chapter 24 verse 42. So you too must keep watch, for you don't know what day your Lord is coming. Verse 44, you also must be ready all the time, for the Son of Man will come when least expected. At sa Mark chapter 13, verse 35 to 37, gayon din naman, magbantay kayong lagi dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang Panginoon ng sambahayan. Ito'y maaring sa takip silim, sa hating gabi, sa madaling araw, at o kaya sa umaga. Baka siya'y biglang dumating at maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Ano pong sabi po dito? Magbantay tayong lagi at maging handa tayo. Paalala po sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating channel, huwag po ninyong kakalimutan na sa pagtatapos ng ating video, mag-press sa notification bell, mag-like at magbigay ng inyong comment at mag-subscribe para makatanggap po kayo ng mga bagong upload na video. No po? At kung ang ating mga video po ay nakapagbibigay sa inyo ng pagpapalang espiritual, kaalaman at kaliwanagan, ishare po natin sa ating mga kapatid, sa ating kaibigan at kakilala upang sila din naman ay makatanggap ng pagpapala mula sa ating pong Panginoon at sa Kanyang mga salita. Para sa ngayon lamang nakapanood ng ating channel, panoorin po ninyo ang mga naunang video sapagkat pawang magkakarugtong ang ating pinag-uusapan at inaaral dito sa ating topic na magbantay at maghanda. Sa nakaraang ika-8 bahagi ng ating video, patuloy po tayo sa pagtalakay sa pangalawang tanong ng mga alagad kay Jesus sa Matthew chapter 24 verse 3. Ano ang magiging palatandaan ng iyong muling pagparito? At sa pagparito muli ni Jesus, mayroon din tayong 5 mga tanong na inuugnay. Ano po ang mga iyon? Ano ang pagpapatunay, ang katiyakan, ang katibayan na si Jesus nga ay paparito? Sino ang babalikan ni Jesus? Bakit babalik si Jesus?
at kailan siya babalik o paparitong muli. Ang panglima ay ano ang magiging palatandaan ng kanyang pagparito. Napag-usapan natin sa ikawalong bahagi ng ating video ang mga sumusunod. Na sa pagparitong muli ni Jesus, His second coming, ito'y magaganap sa dalawang yugto. Jesus' second coming will happen in two phases or in two stages. Ang unang phase, bababa si Jesus mula sa langit, ngunit hanggang doon lamang siya sa alapaap. Ang second phase o ang dalawang yugto, siya ay bababa mula sa langit at tatapak ang kanyang mga paa doon sa bundok ng Olibo at makikita siya ng lahat ng tao. Dito po ay napag-usapan natin yan doon sa mga nakaraang mga video, kaya balikan po ninyo. Sa second coming ni Jesus, may tatlong pagkakakilanlan na tao na kanyang babalikan. Ito ay ang mga lahi ng mga Intil, ang lahi ng mga Israelita, at ang mga mananampalataya ni Jesus. Nalaman din natin na ang pagliligtas ng lahi ng mga Hintil at ang pagliligtas ng mga Israelita ay mayroong kaugnayan sa isa't isa. Kung mababasa po natin yan doon sa Romans chapter 9, chapter 10, at doon nga po sa chapter 11, verse 25 to 27. Ito po yung ang panahon ng mga Gentile people. At sa huli, nalaman natin na ang church o ang iglesia ng Panginoong Hesus ay binubuo ng mananampalatayang mga Hintil at mananampalatayang mga Israelita. Ang church o ang iglesia ng Panginoong Hesus mula ng 33 AD nang si Jesus ay namatay hanggang sa 70 AD na ang templo sa Jerusalem ay nawasak hanggang sa ating kapanahunan ngayon, 2020 ng 21st century, patuloy ang paglago at pagdami ng bilang ng mga mananampalataya na naliligtas dahil sa pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga public places. At ngayon, gamit na rin ang mga social media at ang ating bagong technology. At bagamat hindi natin alam kung kailan matatapos ang itinakdang bilang ng mga Hintil na lalapit sa Diyos, yan po ay nasusulat sa Romans chapter 11 verse 25, magpapatuloy ang pagdami ng lalapit at tatanggap ng kaligtasan kaloob ng ating Diyos. Ngayon po ay balikan nating muli ang pangyayari ng tinipon ni Jesus ang kanyang 12 alagad sa hapunan ng Passover celebration. On the night he was going to be betrayed. Pinawi ni Jesus ang kalungkutan ng kanyang mga alagad nang malaman nila na si Jesus ay aalis, at binigyan ni Jesus sila ng pag-asa at pangako na siya ay muling babalik. Ito ay kanyang sinabi sa kanila, sa kanyang mga alagad, sa Book of John chapter 14 verse 1 to 3. Kaya basahin po natin ang John chapter 14 verse 1 to 3. Dito po sa English, dito po ang ating pong mababasa. Don't let your hearts be troubled. Trust in God and trust also in me. There is more than enough room in my Father's home. If this were not so, would I have told you that I am going to prepare a place for you? When everything is ready, I will come and get you so that you will always be with me where I am. Sa Tagalog po ng verse 3, ganito po ang ating mababasa. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang makapiling ko kung saan ako na roon. Napakasarap pong isipin at anong ligaya, tuwa at kagalakan na mayroong kang sariling tahanan na madadatnan na ginawa para sa iyo pagkatapos ng iyong kasal. Ito po ang pinapangarap ng lahat ng bagong ikinakasal, lalo na ang babaeng ikakasal sa kanyang asawang lalaki. Sa ating pong verses na binasa sa John chapter 14 verse 1 to 3, ito ang sinabi at ipinangako ni Jesus bago niya iwan ang kanyang mga alagad at pumaroon sa kanyang ama.
Ano po ang kanyang sinabi at ipinangako? Isang tahanan ang kanyang inihahanda para sa lahat ng mananampalataya. Ano po? Dito po sa ating pong binasang John chapter 14 verse 1 to 3, sino po ang kinakausap ni Jesus? Walang iba kundi ang kanyang mga alagad na pinagsimulan ng iglesia ng Panginoong Jesus na isinilang noong araw ng Pentecostes. Magbibigay po tayo ng mahalagang tanong at kasagutan upang lubos nating maunawaan ang John chapter 14 verse 1 to 3. Dito po sa John 14 verse 1 to 3, sino po ang babalikan ni Jesus? Walang iba kundi ang sa kanya'y sumampalataya. Tumanggap ng Espiritu Santo noong araw ng Pentecostes. Sila ngayon ang tinatawag nating Iglesia ng Panginoong Jesus. The Church of Jesus Christ that was born on the day of Pentecost. Tayo po, sila, tayo ngayon, na mananampalataya ni Jesus, ang babalikan niya sa muli niyang pagparito. Bakit paparito muli si Jesus? Bakit siya babalik? Malinaw na malinaw sa John chapter 14 verse 2 and 3, babalik si Jesus upang kunin ang sa kanya'y sumampalataya na nagsitanggap ng Espiritu Santo. Kasama po tayo na mananampalataya sa babalikan ng ating Panginoong Jesus. Hindi lamang po yung mga mananampalataya nung panahon ng mga naunang mga apostol, mga alagad, sa ating pong kapanahunan at ang lahat pa na maliligtas, babalikan po ni Jesus sa kanyang muling pagparito. Ang mananampalataya na tumanggap ng Espiritu Santo, sila ang sinasabi ni Jesus sa Bible na ipinanganak na muli sa John chapter 3 verse 1 to 8. Kung babasahin po natin ang John chapter 3 verse 3, sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. At doon po sa John chapter 3 verse 5 to 8, ganito po ang sinasabi, pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman, at ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay Espiritu. Sa verse 7, dito pong sinasabi, huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Tayo pong lahat ay kinakailangang ipanganak na muli sa pangalawang pagkakataon. Sabi po sa verse 8, umiihip ang hangin kung saan ito nais at narinig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan ito pupunta. Gayon din naman o gayon din ang bawat ipinanganganak ayon sa Espiritu. Ang unang pagsilang ay sa pamamagitan po ng tubig. Nabasa po natin kanina. Ano po ang ibig sabihin nito? Kapag ang panubigan sa bahay bata sa sinupupunan ng ating ina ay pumutok na, isisilang na ang sanggol. Sa John chapter 3 verse 1 to 8, sinasabi po dito, yaong lamang isinilang sa Espiritu na tumanggap sa ating Panginoong Hesus, sila ang makakakita at makakapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit po kailangan na ipanganak na muli sa Espiritu ang isang tao? Nabasa po natin doon po sa John chapter 14 verse 1 to 3, upang makita natin ang paghahari ng Diyos at tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit po kailangan nating makapasok sa kaharian ng Diyos? Sapagkat naroon po ang tahanan na ipinaghahanda ni Jesus sa lahat ng kanyang mananampalataya. Kung magkagayon pala, kapatid, paano ipapanganak na muli ang isang tao? Mahalaga po nating malaman ang lahat ng mga katanungan na ito sapagkat ito po ay tumutukoy sa ating pong personal na kaligtasan para sa ating pong sarili na pinagkakalob sa atin ng ating Panginoon Diyos. Paano ipinapanganak na muli ang isang tao?
Kailangan tanggapin niya si Jesus na Panginoon at ang Espiritu Santo na manahan sa kanyang buhay. Yan po ang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 na nagpapatunay na kapag tinanggap po si Jesus at ang kanyang Espiritu Santo, ang sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? At doon po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, ganito rin po ang sinasabi. Hindi ba ninyo alam na ang Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan, sapagkat binili niya kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Dito po sa ating mga binasa, ito po ay tumutukoy sa pangalawang pagsilang ng isang tao upang makita niya ang pag-aari ng Diyos at siya ay makapasok sa kaharian ng Diyos doon po sa langit, sapagkat naroon ang tahanan pinaghahanda ni Jesus para sa atin, sa ating lahat ng mga mananampalataya. Ito po, ano ang ating pong nalaman at natutunan sa ika-9 na bahagi ng ating pong pinag-uusapan? Dito po tayo pansamantalang magtatapos sa ating pinag-uusapan. Bago po tayo magtapos, suriin po nating muli ang ating pong nalaman. Ano po yun? Ano ang ating nalaman at natutunan sa ika-9 na bahagi ng ating pinag-uusapan? Una, mayroong tahanan na inihahanda si Jesus sa kaharian ng kanyang Ama para sa mga mananampalataya. Ano po ang una? Mayroong tahanan na inihahanda si Jesus sa kaharian ng kanyang Ama para sa mga mananampalataya. Pangalanan po natin ito na isang bridal's home in heaven. Isa pong tahanan para sa atin. Inihahanda ni Jesus doon sa kalangitan. At kapag natapos na ang tahanang iyan, ang sabi po ni Jesus, siya ay babalik, paparito muli, upang tayo ay kunin at kanyang ipagsama sa kung saan siya naroroon. Ang pangalawa po, sa isang simple at payak na pananalita, kailangan nating tanggapin si Jesus at ang Espiritu Santo sa ating puso upang tayo ay makaranas ng pangalawang kapanganakan na magbibigay daan para makita natin ang paghahari ng Diyos at makapasok tayo sa kanyang kaharian. Sa ating pong kapanahunan, ito ang dapat nating babantayan at paghahandaan. Ano po ito? Ito ang pagparito ni Jesus. Sapagkat ito ay magaganap sa unang yugto. Ang pagparito ni Jesus ay magaganap sa first phase or sa first stage ng kanyang pagparito. Ano po ang mangyayari? Kukunin at ipagsasama ang lahat ng kanyang mananampalataya upang makapiling ni Jesus kung saan siya roon. At ayon po sa lahat ng mga nag-aral, nagdalubhasa, at nakaalam ng Bible prophecy at yung pong pag-aaral sa end times, yung eschatology, ang sabi po nila sa prophetic calendar ng ating Diyos na mababasa po natin sa Leviticus chapter 23. Ano po ang nasa Leviticus chapter 23? The appointed festivals or feasts of the Lord na pinagdiriwang ng mga Israelita. Ang susunod na magaganap sa prophetic calendar ng Diyos ay ang second coming of Jesus. Huwag nating palalampasin. We must not miss this very important event. Huwag nating tularan ang pagkakamaling nangyari sa panahon ni Jesus. Ano po yung pagkakamaling nangyari sa panahon ni Jesus? The Israelites missed the first coming of Jesus, their Messiah, for not knowing and understanding the signs of their time. Ano po ang susunod na magaganap sa prophetic calendar ng ating Panginoong Diyos? Ito raw po ay ang muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. His second coming. At sa kanyang second coming ay meron pong dalawang phases or two stages. Ang una,
siya po ay bababa mula sa langit upang kunin ang lahat ng kanyang mananampalataya at ipagsama sa kalangitan. Ang kanyang pagbaba mula sa langit ay doon lamang hanggang doon lamang sa alapaap. At ang pangalawa pong stage, siya ay bababa mismo dito po sa lupa, tatapak ang kanyang mga paa doon po sa bundok ng Ulibo. Kaya dito po tayo pansamantalang magtatapos. Ipapagpatuloy natin ang ikasampung bahagi ng ating video sa susunod po nating pagkikita. No po. Kung meron po tayong mga prayer requests, kagaya po ng lagi pong sinasabi sa pagtatapos ng ating pong video, huwag po kayong mahiya, isulat po ninyo sa comment section sapagkat meron po tayong mga mananampalataya na nananalangin ng tinatanggap po nating prayer request. Maniwala po tayo, God answers prayer. At kung doon po sa mga ngayon lamang nakapanood ng ating channel, wini-welcome ko po kayo sa On My Watch channel. Maraming salamat at nakasama namin kayo sa araw na ito. Kung meron kayong personal na katanungan matapos ninyong malaman ang pagparito ni Jesus, tunay nga na si Jesus ay babalik. At sa kanyang pagparito, babalikan ni Jesus ang mga mananampalataya na may tunay na relasyon sa kanya. Sila ang sinasabi ng Biblia na the bride of Christ o the bride of Jesus. Sa susunod po natin topic, pag-uusapan po natin yung the bride of Jesus. Ang kaligtasan po ay hindi nakukuha sa pag-anib ng isang sekta ng religion o reliyon, kundi ang kaligtasan ay nakukuha sa isang relasyon na kaloob ng Diyos. Ito po ay ang ating personal na relasyon o pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Mababasa po natin sa Acts chapter 7 verse 30 to 31, sa mga nagdaang panahon ay hindi pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao, ngunit ngayon ay inuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit talikuran ang kanilang masasamang pamumuhay, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng ang taong iyan ay kanyang binuhay. Wala pong iba kundi ang kanyang anak na si Jesus. Doon po sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, ito po ay tumutukoy sa ngayon ang araw ng pagliligtas. Basahin po natin, sapagkat sinasabi niya, sa kakulang panahon ay pinakinggan kita sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Ngayon na ang panahong nararapat, ito na ang araw ng pagliligtas. At just the right time, I heard you, dito po sabi sa English, on the day of salvation, I help you. Indeed, the right time is now. Today is the day of salvation. Ang araw po ng pagliligtas ay hindi po natin masusumpungan sa araw ng bukas, sapagat ang araw ng pagliligtas ay lagi pong nasa present tense. Today is the day of salvation. Indeed, the right time is now. Today is the day of salvation. Paano natin tatanggapin ang kaligtasan? Ang sabi po sa Romans chapter 10 verse 9 and 10, kung ipapayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya sa binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Kaya, kapatid, kaibigan, kung ngayon ka lamang nakapanood ng channel na ito at nalaman mo na ang kaligtasan ay sa pagkikipagrelasyon sa ating Panginoong Hesus, at kapag iyan ay iyong ginawa, ikaw ay mapapabilang sa mga mananampalataya na tatanggap ng Espiritu Santo at mararanasan mo ang pangalawang kapanganakan na muli na ating pong nabanggit sa ating pong pinag-usapan sa araw na ito. Kung ikaw ay hinihipo ng Espiritu Santo na nais mong tanggapin ang kaligtasan,
kaloob ni Jesus para sa iyo, tatanggapin mo si Jesus sa pamamagitan ng isang maiksing panalangin. Samahan mo ako sa isang maiksing panalangin na ito. Saan ka mang naroroon, kung ikaw ay inihipo ng Espiritu Santo, samahan mo ako sa panalangin na ito. Dakilang Diyos, aking amang nasa langit, nalaman ko po na ang kaligtasan ay iyong ipinagkakaloob sa pakikipagrelasyon sa iyong anak na si Jesus. Ito ay sa pamamagitan ng papapahayag ng aking mga labi na si Jesus ay aking Panginoon at pagsampalataya mula sa aking puso na siya ay binuhay ng Diyos sa mga patay. Pinapahayag ng aking labi na si Jesus ay aking Panginoon at ako ay sumasampalataya sa aking puso na ikaw ay muling binuhay ng Diyos. Tinatanggap ko ngayon ang kaligtasan na iyong kaloob, Panginoong Hesus, at ikaw ay aking inaanyayahan na pumasok sa aking buhay at ang iyong Espiritu Santo manamanahan sa aking puso. Ikaw na ngayon ang siyang maghari sa aking buhay at mula sa araw na ito, masunod ko nawa ang iyong kalooban. Patawarin mo po ako sa aking mga nagawang pagkakasala at mula sa araw na ito, tinatalikuran at itinatakwil ko ang lahat ng masasamang pamumuhay. Marami pong salamat sa pagtanggap mo sa akin na mapabilang sa iyong mga anak. Ito po ang aking dalangin. Amen. Ako na lamang po ang mananalangin para doon po sa inyong lahat na tumanggap kay Kristo sa araw na ito. Marami pong salamat o Diyos sa mga tumanggap kay Jesus bilang Panginoon ng kanilang buhay sa araw na ito. Patnubayan mo po at gabayan ang kanilang paglago sa pagkakilala at pagyamanin mo ang bagong relasyon nila sa iyo bilang iyong mga anak. Inilalagak ko po ang kanilang buhay sa iyong mapagpalang makamay at o Diyos, isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Marami pong salamat sa kaluluwang naligtas sa araw na ito at sa pangalan ni Jesus na aking Panginoon, aming Panginoon at tagapagligtas, ito ang aking dalangin. So tayo po ay dadako sa ating pong pangwakas na panalangin bago po tayo maghiwa-hiwalay, bago po tayo magtapos sa ating pong video na ito. Samahan po ninyo ako sa panalangin ng pasasalamat, ang closing prayer po. Marami pong salamat o Diyos sa aming napag-usapan at nalaman sa araw na ito. Dalangin namin na patuloy mong gamitin ang On My Watch channel upang maging instrumento at daluyan ng pagpapala, kaalaman at mabuksan nawa ang aming mga espiritual na mga mata sa katotohanan. Hindi lamang kami maging tagapakinig, O God, kundi maging tagapagsagawa ng aming lahat ng natututunan. Marami pong salamat sa patnubay at paggabay ng iyong Espiritu Santo sa lahat ng aming pinag-usapan sa araw na ito. Marami pong salamat, Panginoon Diyos, sa natapos po naming pag-aaral ng iyong mga salita. And we give you back all the glory, honor, and praise. In Jesus' name, we pray. Amen. I have done my watch for today. Sa muli po nating pagkikita sa susunod na ikasampung bahagi ng ating video, samahan po ninyo ako. Sama-sama po tayong magbantay, maghanda at manabik sa paghihintay sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesus. Ako po ang inyong lingkod sa gawain ng Diyos, Pastor Emmanuel. To God be the glory, praise, honor, and thanksgiving be to our God through Jesus Christ, our Lord and Savior. May the Lord continue to protect us from harm, keep us safe always, and may we live our life to be an overcomer of sin and temptation. May we live a victorious life in serving God according to His will and purpose. Pagpalain ng Diyos ang gawa ng ating mga kamay, pagpalain ng Diyos ang ating mga pamilya, pagpalain ng Diyos ang ating church, ang ating pong bansa, at ang lahat ng mananampalataya
and workers for God. May the Lord bless us and keep us. May the Lord make His face shine upon us and be gracious to us. May the Lord lift up His countenance upon us and give us peace. Shalom to everyone. Magandang araw po sa ating lahat. Continue to be blessed. Hanggang sa muli po nating pagkikita, marami pong salamat. To God be the glory.